Pangalawang abono mga ka-agri dito sa sibuyas natin. Bali, ikalawang abono na natin to. Ayan, magandang umaga mga ka-agri. Bali, magandang tanghali na dahil naabot na tayo ng tanghali rito. Pangalawang abono natin to mga ka-agri. Pangalawang abono natin, bali 7 days. Simula nung nag-abono tayo nung nakaraan, abonuhan ulit natin. Dahil nga mga ka-agri, medyo nahihinaan ako sa bulas ng sibuyas natin. Ayun o, tingnan nyo mga ka-agri. Ayan. Okay naman na siya mga ka-agri, okay lang siya, kaya lang medyo gusto ko medyo nababagalan lang ako na konti dun sa bulas niya. Kaya abonuhan ulit natin. Bali, ikalawa. Ang pag-abono ng ikalawa mga ka-agri, wala tayong sinusunod na instruction dito mga ka-agri. Pag ikalawang abono, basta pag nakita natin na nabibitin na siya sa abono o nakukulangan kayo sa bulas, pwede na siyang abonohan. Hindi naman masyadong maselan yung ganyang ikalawang abono. Pero dapat hinay-hinay lang, kumbaga tama lang dapat yung ikakarga yung abono, hindi yung sobrang dami. So yun nga, sa 1,500 square meter, nilagyan lang namin siya ng ilang kilo to, 100. Bali, kinargahan lang namin siya ng isang bultong triple 14. Sige, okay na. Lipat mo na. Isang bultong triple 14, 25 kilos na 1620 o kalahating bag na 1620, urea na 15 kilos ulit. Ayan. Tinargaan ulit natin siya. Hindi na natin siya pinaabot ng 10 days kasi nga bali ano tawag dito, medyo nahihinaan nga tayo sa abono. Etong urea natin mga ka-agri, coated siya ng itong mga to, coated siya ng humus. Yan, yung mga urea na yan. Kaya tingnan yung kamay ko, susuot natin dito, tapos papakita ko sa inyo. Medyo bababa na kasi yung tubig, kaya kung abonuhan ko na siya habang nagkukwentuhan tayo rito. Sa pag-abono mga ka-agri, pag nag-abono kayo ng una, di ba? Ayan, halimbawa ganito, una nagpatubig kayo, saka nyo sasabayan ng abono. Kailangan pag nagpangalawa kayo, uhugasan nyo muna siya. Paano uhugasan? Magtutubig ulit kayo. Pag natuyo ito, halimbawa una to, pag natuyo to, tutubigan nyo ng minsan. Yung susunod na tubig ninyo ulit, yung susunod na tubig ninyo sa susunod na tubig, kung gusto nyo kargahan na ng abono, kargahan nyo na, katulad nga nitong ginagawa namin mga ka-agri. Yan. Sa mga hindi naliliwanagan, sa may paliwanag, ganito, halimbawa mga ka-agri, halimbawa nag-abono kayo nag-abono kayo ng January 1, halimbawa na lang mga ka-agri, bibilang kayo ng hanggang sa matuyo. Halimbawa natuyo na siya ng 4 na araw, patutubigan nyo siya, wala yung abono mga ka-agri. Kumbaga hugas ang tawag doon, hugasan nyo siya. Ngayon, pag okay na yung bulas nya, pagdating ng halimbawa 4 na araw, di 4, sa ika-4, January 4, kung kayo huhugas January 4. Pagdating ng January 8, kung halimbawa kung tuyo na naman siya ng January 8, kung mahina yung bulas ng halaman ninyo, pwede niyo na siyang kargahan kasi nahugasan na siya nung January 4. January 8 pwede niyo siyang kargahan. Kung maayos na yung bulas niya, kung maganda na yung makikita niyo sa umaga yan mga ka-agri, malaki yung hugot niya, yung yellow green sa may sa may talbos. Yan, kung malaki yung hugot niya, huwag niyo munang patabahan. Doon kasi nakikita yan mga ka-agri.
pagka nilibot nyo ng umaga at walang hugot, kukonti, punuhan nyo na ng 8 days. Para na sa ganun eh, mapabulas nyo ng maayos. Kasi, etong pabulas, ito yung pinaka kwan, mga ka-agri, ito yung pinaka pundasyon para maging malaki yung laman ng sibuyas natin. Kasi pag hindi nyo napabulas yan, maliliit yung puno nyan, maliliit din yung magiging laman. Kailangan sa pabulas pa lang, mapalaki nyo na yung puno ng sibuyas nyo. Kasi dun magsisimula yung laman. Dun babase yung laman kung gaano kalaki. Sa laki ng puno. Ayan. Ngayon, kung maganda na yung pagdating ng 4 days, hugas. Pagdating ng 8 days, titignan nyo yung itsura ng halaman kung maayos, kung bumubulas. Kapag maayos, sa may 12 days na kayo, sa 12 na kayo magpapataba. Ay ganun mga ka-agri. Sa pag natuyo, doon na kayo ulit magpataba. Bali papatak siya ng 12 days mga ka-agri. Pero depende yan, basta natutuyo. Sa patubig kayo bibilang mga ka-agri, hindi sa petsa. Sa patubig, hindi na kayo babase sa petsa. Tapos bago kayo magpataba, mag-spray na kayo ng Gold sa yung one side. Kung hindi naman, Gold Select. Yan. Mag-spray na kayo. Para na sa ganon, kwan siya. Bago kayo magpataba, malinis yung halaman ninyo. Katulad dito sa ginawa ko nung nakaraang video. Yung nakaraang video bago to mga ka-agri, itong upload na to, panoorin nyo yung ginawa ko na sistema. Yung nag-spray muna ako ng tawag dito, ng pandamo bago tayo mag-abono ulit ngayon. Nag-spray ko kahapon mga ka-agri. Mag-spray na kayo ng hapon. Yan, ganyan mga ka-agri. Pag na-sprayan nyo naman na yan mawawala na yung kwan yan. Pag pinatubigan yan at inabunuhan, mawawala na yung damo dyan. So ang mayayari, yung inaabono natin, yung sibuyas na kakain. Kahit may muta pa yan, sasabihin nila merong mga muta. Yung muta mga ka-agri, kahit papano, naantala yan ng Gold. Kung hindi naman yung mga tawag dito, yung basta yung katulad ng Gold mga ka-agri, yung mga Ronstar yan, naantala niya yung muta. Kahit papano, natatanggal niya. Kumbaga, pagka kasi nagkaroon ng damage yan, yung muta, nababawasan niya yung pagkonsumo ng abono na nilalagay natin dyan. Kasi kulang yung dahon niya. Nagkakaroon ng epekto yan sa may muta. Kaya ini-spray muna natin ng pandamo bago tayo mag-abono. Nakalipat na siya dun. So ayun lang mga ka-agri ha. Tandaan nyo mga ka-agri yung mga ginagawa natin dito sa may farm. Lalo na sa sibuyas. Yung sibuyas mga ka-agri medyo maselan to. Wag naman kayo mag-aabono mga ka-agri kapag kayong makulimlim. Kung hindi naman alam nyo na may ulan. Kundi umuulan talaga. Huwag kayo mag-aabono mga ka-agri. May milipit siya sibuyas nyo kahit medyo maliliit pa. Yan. So ayun lang mga ka-agri. Maraming salamat.